ang hina talaga ni Kiko eh. Sa totoo lang, sorry ha. Ako, Opo. natatawa lang ako dito kay Kwan eh. Hindi Makisama, niya nagigets talaga eh. Ang hina talaga ni Kiko eh. Can you imagine ang mga tirada nito? Abogado ito ha, sabi niya. So, ibig sabihin, yung staff ko pala pwede kang imim. Kasi pwedeng bastos. Sabi niya, eh bakit niyo ako imimim? Hindi naman ako taga China. Kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. It's about the Ibig sabihin ni Alan Peter, pag minim ka, kabastusan yun. So, ibig niyo sabihin pala ni Kiko, pagka taga-China ka, pwedeng imim. Mali. Ayun ang sinasabi, yun ang kababawan eh, ha? Kaya talaga, di Kiko kasi talaga naman, ha? Ito, real talk. Opo. Kung hindi na pangasawa niyan si Sharon, hindi naman mananalo yan. Hindi nga nananalong konsihal yan sa Quezon City. O, di ba? Uy, kailangan natin. Ay, matagal pa naman, pero pwede ba sa 2028 maging mapanuri naman tayo? Yung mga ganong klaseng senador na kengkoy, huwag nyo nang iboto. Otherwise, you get the government that you deserve. O, kung kengkoy ang senador, kasalanan na nating lahat yan. Eto ang style ng propaganda. Para malaman natin, ha? Para malaman ng marami. Although Opo. alam naman ng marami yan at wala namang naloloko. Opo. Kapag galit sa'yo ang isang tao, ilihis mo yung usapin sa another person or another group na galit din yung taong bayan. Ayun. Di ba? Galit sila. Opo. Kay Romualdez. Galit sila kay Marcos. Galit sila sa mga kongresistang kontratista. Galit sila sa mga kontraktor, sa mga opisyal ng DPWH. Opo. Kaya bumabagsak ang popularidad ng gobyerno. Di ba? Ang sama ng credibility level ni Pangulong Marcos. Anong gagawin natin? Sabi ng mga propagandist ni Marcos. Galitin natin ang tao. Ilihis natin yung galit sa ibang Tao. grupo, ibang tao, Ibang- ibang bansa. China. Mali. Laging strawman ang China. Yung strawman sa argumentation, yun yung parang diversion. Strawman, beating up a strawman ang tawag dyan sa argumentation Opo. and debate. Yun ang gagawin mong topic para malihis ang real topic. Maraming galit sa China kasi lagi natin sinasabi, binubuli tayo. Totoo naman, ilihis natin sa China, Ariela, attack! Siyempre, magre-react ang China. Kasi hindi pwedeng mag-react hindi mag-react ang embassy. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil mayayabang ang mga Chinese. Ito hindi ko didepensa. I'm just stating a fact. Kung na-reverse ang sitwasyon, nasa ibang bansa tayo, let's say sa Malaysia, Opo. at yung isang general na Malaysia niloloko, nilalait yung ating Pangulo, magre-react din ang ating embassy. Kasi yun ang trabaho ng embassy, ng Protektahan. diplomat. Protektahan yung reputasyon ng iyong bansa. Kaya sila nandito. Aalma talaga at aalma kahit sinong diplomat under the same set of circumstances ay aalma. Tama. Kaya ito hindi. And then, sige, attack Tariela. Nagalit ang China. Risa, Kiko, Erwin, attack sa Senado. Kampihan nyo si Tariela. Di ba? Ang problema, hindi naman pinag-aralan. Ayun. Yung diplomacy, yung sitwasyon, yung arbitral ruling, lalo na si Kiko. Si Kiko kasi talaga naman, ito, real talk. Opo. Kung hindi na pangasawa niyan si Sharon, hindi naman mananalo yan. Hindi nga nananalong konsihal yan sa Quezon City. Di ba? Uy, can you imagine ang mga tirada nito? Abogado ito ha. Kung gusto daw ng Supreme Court na hindi na ipatupad yung ruling nila doon sa impeachment. Yung last year, di ba? Opo. September ba yun? Opo. Sabi niya, sana nag-issue daw ng writ of injunction ang Korte Suprema. Sabi niya. Anak ng teting naman, Panyerong Kiko, nandoon na nga sa desisyon. This decision is immediately executory. Bakit kailangan pa ng injunction? Alam niyo talaga nung narinig ko yun, tanda ko, hindi ko makalimutan, na-traumatize ako eh. Bakit po? Kasi wala akong alam na abogadong ganong kahinang comprehension ng role ng injunction eh. Ala, Immediately executory na ka, ba't din mag-injunction? yung injunction para saan ho ba yun?
para pigilin ang isang na gawin mo ang isang bagay. Ah. Yun. Eh, executory na nga. Ano ba yung judgment na executory? Gawin na kaagad. Unconstitutional. Yes. Yung impeachment Oh. kay Sara. Kung unconstitutional yon, paano mo bibigyan ng Justice. due course, Due course, sa oo. Senado? Wala na. Enak ng teteng na buhay to. Hindi na pwede pala. Di na balljack tuloy siya ni Alan Peter. Hindi naman pala niya alam yung pinag-uusapan, di ba? Aray ko. Hindi niya nga, di ba tinatanong siya, sinong pinakamaraming artificial installations sa South China Sea? Sabi niya, Vietnam daw. Sabi ni Alan Peter nung nag-interpellation sila, mali po! Oh. Malaysia! Without Knowing. knowing. Ngiti-ngiti siya. Unang-una, Halata na hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Kasi bago siya sumagot, binubulungan siya. Hindi naman niya tinatago. Noong resource person nila na galing sa DFA o DND ba yun? Yung nakamaskara. Nakasama pa. Oo. Binubulungan siya. Hindi niya alam. Hindi niya pinag-aralan. So yun po ang nangyari doon. Si Risa, ni-interpellate na Marcoleta, puro motherhood statements ang sinasabi. Haba-haba ng sagot. Wala namang kinalaman doon sa tinatanong ni Marcoleta. Puro sa ating kababayan, protektahan ng kababayan, pagmamahal sa bayan. Yung mga ganon, yan ang sinasabi ng mga taong walang masabing partikular. Ang tawag doon ay motherhood statements. Puro BS yun. In other words, BS. Bini-BS tayo ni Risa. Si Erwin naman, get the F out! Kung hindi nyo kaya yung freedom of expression dito, hindi na naman niya naintindihan yung freedom of expression, hindi na naman niya naintindihan yung protocols, yung convention on diplomacy. Yun po talaga, you just do not tell a diplomat to get out. Nga naman. Pambihira naman, hindi mo papel yan eh. Yan, persona non grata. Yung mga buti hindi natuloy, di ba? Opo. Tira sila ng tira sa mga Chinese, kinatigan nila sa Tariela, di persona non grata lahat ng opisyal ng Kalayaan Island Group. Paktay. Karapatan nila yon. Wala kang magagawa. Sabihin natin, karapatan ng Senado na mag-issue ng resolution. Pinasabing tama si Tariela. Sige, banatan nyo pa ang China. Wow. Alam nyo, yun nga ang sinasabi ko, ang diplomacy, maraming levels yan. Opo. Hindi siyempre magbe-break ng diplomatic relations yan. Gera yun eh. That means war. Babawiin mo yung yung mission mo, yung diplomatic mission mo. Wala na. May prelude to war yan eh. Pero, nag-warning na pala ang Amerika. Ang China. Opo. Nag-warning na that the Philippines is a dangerous place for tourists. Oh my God. Sabihin mo lang yun eh. Wala nang turist ang pupunta rito. Wala na, kawawa tayo. Di ba? Sasabihin yan, wala nang saging nakukunin sa Pilipinas. Paano yung Lugi tayo. banana industry? Wala na. Wala nang asukal. Wala nang kopra. May ibang sources eh. Wala nang mais. Patay. Di ba? Hindi nila naiisip yun eh. Ang daming Di ba problema si natin. Conchita Carpio Morales, persona non grata, hindi siya makapasok sa Hong Kong. Si former ombudsman. Opo. At saka si Albert Del Rosario, yung dating DFA secretary natin. Karapatan nila yun eh. Sino bang mawawalan pagka yung trading natin ay maapektuhan, yung tourism natin maapektuhan? Bansa natin ang di bansa mawawalan. natin, Hindi nila kailangan ng turista, mas kailangan natin ng turista kasi nangungulela tayo. Correct. Sabihin ng Tama po. Juan, bakit kami pupunta? Punta na lang tayo sa Thailand. Hindi naman tayo iniinsulto ng mga official ng Thailand. Siyempre. Punta na lang tayo sa Malaysia. Alam niyo, Malaysia, ang Vietnam, may dispute din tungkol sa fishing rights sa EEZ. Kasi ngayon, 9-dash line ng China, hindi lang sumasaklaw doon sa EEZ Opo. ng Pilipinas, pati sa Vietnam, pati sa Malaysia. Kung tutusin mo, pati Taiwan eh. Although, hindi mo makonsider yun officially dahil di ba one China policy. Opo. Pero magaling sila. Pero, hindi nila iniinsulto. Bago Opo. natawa lang ako dito kay Kwan eh. Hindi Makisama, niya nagigets talaga eh. Ang hina talaga ni Kiko eh. Sa totoo lang, sorry kung medyo masakit ako magsalita. Sabi niya, so, ibig sabihin, yung staff ko pala pwede kang imim. Kasi pwedeng bastos. Sabi niya, bakit niyo ako imimim? Hindi naman ako taga China. Anong yung ibig sabihin ni Alan Peter, pag minim ka, kabastusan yun. So, ibig niya sabihin pala ni Kiko, pagka taga-China ka, pwedeng imim. Mali. Ayun ang sinasabi, yun ang kababawan eh, ha? Kaya talaga, kailangan natin, matagal pa naman, pero
Pwede ba sa 2028 maging mapanuri naman tayo? Yung mga ganong klaseng senador na kengkoy, huwag nyo nang iboto. Otherwise, you get the government that you deserve. Kung kengkoy ang senador, kasalanan na nating lahat yan. At sa notang yan, mga kasama, ay magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng